Almost Tayo. More on ano siya, mga about relationship, ganyan. Ayokong yung content ko magiging parang love guru, ganyan. Hindi ganun yung ano ko, plano ko. Plano kong mag-share ng mga vulnerabilities. Sige, spell. Plan ko i-share yung mga naging vulnerable moments ko na okay lang maging tanga din as long as natututo ka. I'm not an expert, pero ayun, minsan kasi may mga bagay na alam mo yung marirealize mo tapos na. Though lagi naman ako nag-share sa inyo, pero pinag-isipan ko siya ng malala. So, medyo scary siya for me. Scary. Kasi gagawin mo siya ng live. Hindi siya magiging advice. Hindi advice yung mga gagawin ko. Puro pag-share ng what I went through. Ayun, feeling ko kasi merong mga viewers ako na nag-been through sa something similar. Mag-comment din kayo kung gusto nyo i-share yung inyong mga experiences. First episode, Almost Tayo. Yun ang magiging title ng aking interactive podcast here sa TikTok. For today's topic is more on first relationship experience. Medyo gawin nating reflective. Sagutin muna natin yung question ni Gwen. Korean ba yung first partner mo, Marky? So, actually, naging open lang ako sa aking sexuality nung napunta ako sa Korea. So, 16 pa lang ako nun. Kaya naging open ako sa sarili ko and then nag-explore ako kasi nung pumunta ako dun, wala naman akong kilala. Walang nakakilala sa akin. Wala yung nanay, tatay ko. Sinong magja-judge? Wala yung lolo't lola ko. Diba? So, kahit na may makakita sa akin kung anong mga pinagagawa ko, walang magsusumbong. Yun yung naging sa akin. Parang yun yung nag-release sa akin sa aking cocoon. So, ayun nga, nung napunta ako sa Korea, hindi para makipagrelasyon. Side quest. Side quest na naging main quest. Charis. Pero ayun, yung first relationship ko naman nung time na yun, nagkakilala kami syempre sa dating app. Kasi alangan namang mag-approach ako ng ng kung sino-sinong tao. Hindi naman katulad sa straight na pwede kang mag-approach na, uy, bet kita, baka ma-jombag ka dun. Yun yung kakatapos pa lang ng ng tawag dito? Ng Boys Over Flowers na parang fever. Yung naging first jowa ko, basta na ako sa kanya, na-follow ako sa kanya kasi medyo kahawig niya si Kim Bong. Kilala niyo si Kim Bong, di ba? Sa Boys Over Flowers. Pero hindi siya matangkad. Yun lang. Pero okay na yun, wala nang pakialam dun. Kasi gwapo naman eh. So ayun, unang magka-chat-chat lang kami. Tapos lagi na siyang tumatawag, syempre kinikilig yung lola mo pag tumatawag siya. Tapos nung first meet namin, nagkita kami sa Starbucks. Tapos na ganun, ayun, hinawakan niya yung kamay ko sa Starbucks. Nagulat ako kasi, syempre, Korea yun, tapos hindi naman sila open sa ganun na mga kineme. Nawakan niya yung kamay ko sa Starbucks. Hindi ko na maalala yung pinag-usapan namin kasi hindi pa ako marunong mag-Korean gano'n noon. Marunong naman siya mag-English kahit papano. Pero nagkakaintindihan kami na to the point na yung medyo yung conversation, hindi yung sobrang shallow. Ayun, yung first meeting namin na yun, nag-Starbucks lang kami tapos ayun, naghiwalay na kami. Pero before kami maghiwalay, hinag niya ako dun sa exit number 2 ng Sinchon Station sa may tapat ng McDonald's. Ilang beses kami nag-meet, siguro mga after 3 or 4 times, tapos naging kami. Hindi ko maalala kung paano naging kami, pero parang niyayaya niya yata ako nun sa bahay niya. Pero sabi kong ganun, parang ang sabi ko nun, hindi ako comfortable pa na pumunta sa bahay niya. Tapos ayun, fast forward, Charos. Nung mga isang buwan na kami, nahuli ko siyang gumagamit na naman ng dating app. While ako dinilit ko na. Tapos wag ka, hindi ko siya nahuli na gumagamit ng dating app nang wala ako. Mismong katabi ko siya sa may kama. Tapos nakatalikod siyang gano'n. Sinilip ko kung anong ginagawa niya. Nakikipag-chat sa may dating app. So kinonfront ko siya nun, tapos umiyak pa ako nun. Pero, alam niyo nangyari next noon, ginost niya ako. Siya na nga yung nag-cheat tapos siya pa yung nang-ghost.
ito ba yung last relationship? Hindi, lovely. This is all about first relationship. Ano yung something na akala nyo normal in your first relationship? Anong mag-give? Normal naman mag-give all in. Oy, pero same. Ganyan ako. Actually, kahit naman ngayon. Ewan ko, hindi ko siya nakokontrol. Lalo na pag sobrang into that person ako. Hindi mo siya makokontrol eh. Mahirap siya kontrolin. Kahit na, ayun, minsan makakatch mo na lang din yung self mo na parang, ay, over na to. Si OA. Tapos magsisisi ka na lang. Bakit ko ba ginawa yun? And then, uulitin mo na naman sa next relationship. Ako ang something na normal na na akala ko noon is yung pagiging controlling, pagiging clingy, ganyan. Kasi ganun ako yan nung first relationship ko. Kaya feeling ko, yun din yung, ayun nga, since hindi naman perfect, first time mo nga, di ba? Hindi ka naman perfect na tao. So feeling ko may factor din yun kung bakit parang naging ganun yung first relationship ko, nagkaroon ng cheating. Pero hindi ko inaano na kaya siya nag-cheat dahil sa akin. Hindi normal na mag-cheat. Pero alam mo yun, parang feeling ko, medyo nasakal din siya sa akin. Sorry, I'm lost. Ano yung hindi makokontrol? Yung pagiging tanga. Lalo na pag sobrang bulag ka sa relationship mo. Sobrang imbalance nung effort. As in, mararamdaman mo na parang konting, madali ka lang niyang maitapon kasi nasa sayo yung lahat ng parang effort, ganyan. Ikaw yung nag-e-effort emotionally. Parang pag tumigil ka mag-effort, then mawawala yung relationship. Parang ganun. Paano mo malalaman kapag nagpapaasa yung tao? Good question. Feeling ko, kinikip ka lang niya na hook, pero hindi siya nag-e-effort. Parang sinasabi niya yung mga gusto niyang gawin with you, pero hindi mo makikita yung effort. More on salita lang talaga siya. Kayo, paano nyo nalalaman? Sige nga, in your POV, paano nyo nalalaman kung pinapaasa lang kayo ng tao? Pag wala ng paramdam, paano wala ng paramdam? Kung wala ng paramdam, bakit ka paasa? Kung wala ng paramdam, bye-bye na, di ba? Kasi meron talaga yung mga taong nagpapaasa lang. Binibigyan ka lang ng enough na breadcrumbs para makip ka nila. Pagdating sa mga deep conversation, mga ganyan, or kailangan nyo na pag-usapan yung relationship nyo, ay bounce na siya. Wala na siyang say, or iniiba niya na yung topic, ganyan. Pag ginagamitan ka ng pull and push method, true. Hoy, uso yan sa mga Koreano, promise. May term sila dyan, miltang yung tawag dyan. Pull and push method, totoo. Anong red flag sa isang tao na ayaw mo, Mark? Actually, pag red flag actually, natitrigger yung yung anxious attachment ko. Mas lalo akong na-attract. Pero, alam mo yun, alam kong hindi siya healthy. Pero hindi ko siya makontrol kasi kami ata magtatanong. Kaya nga, go lang, magtanong lang kayo na magtanong. Kaya nga ako nag-open ng ganito na parang topic eh. Ayun, hindi ko siya nakokontrol. Pero may mga times na doon siya nagsisimula. Yung attraction for me, what the fuck? Doon siya nagsisimula. Alam ko na toxic siya. Pero most of my relationship, ganun siya nagsisimula. Parang natitrigger yung anxious attachment ko. Tapos pag feeling ko masyadong na-trigger na yun. Doon na nagiging parang, nang tawag dito? Nag-open up na ako doon sa may tao na ano bang gusto mo ganyan. Pero nailalayo ko naman na yung sarili ko pag alam kong walang pupuntahan yung relationship. Anong klaseng red flag yung nagugustuhan mo? Yung nila love bomb ako. Yung nila love bomb ako, ayaw nyo ba yun? Kayo, ano ba? Yung sa love bomb, ganyan talaga pag hindi kayo mahal ng nanay, tatay nyo. Ay, sorry, para sa akin yun wala akong pinapatamaan. Hoy, ang galing sino nag-open ng red flag na yan. Kasama yun doon sa may flow ko. Dapat sa relationship is give and take. Oo, gano'n naman dapat, give and take. Pero kasi minsan, pag tanga ka na nga, give and give ka na lang. Ay, tapos ito pala, recently, nabasa ko siya somewhere. And sobrang nagme-make sense siya. Pag may gusto ka daw na tao, wag mo siyang reregaluhan. Yung pag wala naman kayong relationship, ganyan. Wag mo daw reregaluhan yung tao. Kasi kung sino daw yung nagregalo, parang magkakaroon ka daw ng, at the back of your mind, ng expectation in return dun sa may tao na binigyan mo.
kaya ka masasaktan, tapos mag-expect ka. Mga ganun. So, ayun. Lesson learned. Mahilig pa naman ako magbigay din. Pero hindi siya, yung mga bonggang gift, ganyan. Ano lang siya. Parang mga simple na gift. Hindi gift dito sa TikTok. Pero parang same na rin siya. Ang sinasabi kong gift, yung gift na, kunwari, bigay ka ng sombrero, ganyan, or something na keychain, mga ganyan. Wag kang magbibigay para, alam mo yun, ikaw kasi yung mahuhulog eh. Parang ikaw yung nag-set ng trap sa sarili mo. So ayun, huwag kayong magbibigay ng anything doon sa may gusto nyo. Pag binigyan ng pepero, kahit nga ganyan, kahit mga pepero na ganyan, huwag kayong magbibigay. Sige, bigay ko lang ganun. Easy to get ka, Mark. Actually, hindi ako easy to get. Kasi hindi naman porke binigyan ako ng ganyang kineme. Nafo-fall agad ako. Siyempre, meron din naman ako mga standards. Actually, hindi siya standards. Parang more on, more on, nang tawag dito? Turn on. Kasi parang hindi natutupad yung standards ko. Nagiging tanga pa rin tayo. Basta na-trigger yung mga turn on. Uy, baka iiyak siya. Sa akin kasi, nag-i-start yung naging relationship ko. Usually, hindi ako yung may gustong-gusto. Parang iisipin ko sa first meet, magiging jowa ko ba ito? Parang, hindi ko ma-imagine ganyan. Tapos, pag minute mo ng minute, konti-konti akong nahuhook dun sa may taong yun. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, red flag, tapos bigla akong pag nilove bomb na ako, mapapaisip na ako. Pero dapat yung magla-love bomb sa akin, mache-check niya yung mga yung mga turn on ko. Number 1 turn on sa akin is, boses. Boses more than face. Pero hindi naman, wag naman yung sobrang, alam niyo yun. Basta mahilig ako sa sa mga taong yung boses is sobrang deep. Out of 10 na face card ang pasado sa inyo. Anong out of 10 na face card? I-rate ko ang out of 10 na face card. Out of 10 siguro, i-rate ko. Siguro okay na sa akin yung at least 5 to 7, mga gano'n, okay na sa akin. Pero gusto ko, pagdating sa face card, gusto ko mas angat ako doon sa may partner ko. Para lagi ko siyang pinapaalalahanan na, pinatulang kita ha. Charot. May mga minimit ako na talagang may face din, pero hindi ako na-attract ng sobra. Hoy, puro ako yung nag-share dito, wala man lang kayong sinishare. Hello sa ating 14,000 viewers. When nagtanong, paano magtampo ang isang mark? Iba-iba eh. Hindi ko alam paano ba ako magtampo? Paano nga ba ako magtampo? Nabubuisit ako sa mga mga sobrang simpleng bagay, ganun. Ako naging realizations ko recently. Parang before kasi, pag nagtatampo ako, sobrang indirect na, alam mo yung ayaw mong sabihin dun sa tao na feel mo na ganito yung gantong bagay. Basta sobrang indirect ko parang i-address yung bagay na pinagtampuhan ko. Pero ang napansin ko these days, especially sa relationship ko ngayon, pag meron akong kinatatampuhan, ino-open up ko yung bagay na yun. Parang hindi in a galit na way, parang sobrang calm na state. Tapos pinag-i-explain ko siya. Ngayon, kung hindi niya pa rin gets kung bakit ako nagtatampo doon sa may isang bagay na yun, doon ako magagalit. Parang medyo magiging aggressive ako kung hindi niya pa rin gets na in-explain mo na siya in a parang malumanay na manner. Kasi din yan for me, parang courage din yan nasabihin mo doon sa may tao na may na-hurt ka sa gantong bagay or nagtatampo ka sa gantong bagay. Courage yan na yung pag-open up sa ganon. Mahirap siyang gawin, promise. Parang kung isipin mo, madali lang siyang gawin. Nasasabihin mo yun sa tao na na gusto mo. Nakakatakot siya. As an anxious attacher. Every time na mag-open up ako about sa parang problema na ganyan, parang pinagtatampuhan ko or parang na-hurt ako sa isang bagay, feeling ko end na siya ng relationship. Kaya sobrang sobrang pinag-iisipan ko siya mabuti bago ko i-open up yung yung bagay na yun. Tinatry kong maging healthy yung conversation. If that person is not good in expressing his emotions. Iba naman kasi bawat tao eh. Kaya, ayun, recently pala nag-away kami ng jowa ko. O di ba? Recently nag-away kami ng jowa ko. Tapos, may mga bagay na
importante sa kanya na hindi importante sa akin. Tapos meron mga bagay na sobrang importante sa akin na hindi importante sa kanya. Yun yung mga bagay na pinag-aawayan namin madalas. So, ang ginawa ko, nag-take kami nung love language test. Tapos, ayun, in-screenshot namin tapos nilagay namin doon sa may chat namin. Tapos pinin namin siya. Para every time na parang, babasahin namin siya. Ayun, hindi ko sinasabi na na perfect na ako these days. Pero, walang perfect. Sagutin natin, hindi natin nasagot yung tanong ni Gwen. What if that person is not good in expressing his emotions? Lahat kasi ng tao, parang iba-iba yung way ng pag-express nila ng emotion. Diba? So, nasa sayo na yan kung paano mo hahanapin or tatanungin mo siya. Kung magiging open siya sa'yo, edi good, diba? Pero kung ayaw din niya yung sagutin, it's for you to find out or back out ka na, di ba? Kasi kung hindi mo naman kaya i-tolerate yung ganun na ugali ng tao, di ba? Bakit ka pa mag-i-stay? Kasi ikaw lang yung mahihirapan eh. Kayong mag-aaway ng dahil dun sa may same na issue. Yun lang naman ay for me. Pero kung kaya mo i-tolerate, di ba, why not? Minsan lang pero ulitin, di ba? Yun nga, say it directly dun sa may tao. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo kanina, it takes courage pag may kailangan kang parang i-confront na mga situation dun sa may tao. Mahirap siya. Sobrang, alam niyo yung alam ko na feel niyo yun, na pag meron kayong gustong sabihin dun sa may tao, sobrang, alam niyo yun, yung energy na nakukonsume nyo dun sa may pag-isip pa lang nung kung paano mo siya i-deliver. Doon pa lang ubos na ubos ka na eh. What more kung sabihin mo yun tapos hindi mo makuha yung ine-expect mo na parang sagot. Or minsan pa, nagpa-practice ka sa utak mo kung paano yung magiging flow ng conversation nyo. Pero once na binato mo na sa kanya yung gusto mo sabihin, nag-iiba yung flow. Yung in-expect mo na mangyayari na situation, hindi doon napunta. Madaming times na na ganun nangyari sa akin. Minsan lang, bakala ko araw-araw. Go, araw-arawin mo, wala nang bumabawal sa'yo, Walang bumabawal sa'yo kahit araw-arawin mo maging tanga, di ba? Pag inaraw-araw mo yan, syempre, hindi ka magsasawa. Syempre, magsasawa ka, matututo ka din. Minsan din kasi, di ba, naghahanap tayo ng parang, ganito ako naghahanap ako ng advice, minsan sa mga kaibigan ko. Pero hindi ko sila susundin. Parang hindi ko sila susundin. Ako din yung masusunod. Parang naghahanap ka lang ng input nila kung sila ba anong gagawin nila ganyan. Pero ang mangyayari pa rin, ikaw pa rin yung yung katangahan mo pa rin yung susundin mo. 'Di ba? Gusto mo lang ng minsan kasi gusto mo lang ng may makikinig sa iyo eh. Ang hirap kasi minsan mag-express lalo if yung response is hindi yung ine-expect mo. Pero at least, 'di ba, sabi nila ng ganun, yung giver daw ang palaging winner. Kasi syempre in-express mo na eh. At least 'di ba na-express mo. Hindi mo maalis yung expectation mo, yung pag-expect mo. Mahirap, madaling sabihin na na ayokong mag-expect, pero at the back of your mind, i-expect ka pa rin. 'Di ba? Tama, mali. Huwag kayong mag-alala, hindi natin kailangan maging sobrang strong dito sa live. Pero at least nakapag-express, so yung burden na nalilesen kahit papaano. Oo, 'di ba? Kasi nailabas mo na eh. Before, merong nagsabi sa akin na kaibigan ko nung nasa Korea ako. Matagal na to, pero tumatak siya sa isip ko. Pag may gusto ka daw na tao, tapos nag-confess ka na ng feelings mo, tapos na daw yung mo. Tapos na daw yung dapat mong gawin. Hindi mo kailangan mag-effort ng todo, ganyan. Unless, parang sinagot niya yung, nang tawag dito? Sinagot niya yung confession mo na parang, okay, I like you too, parang ganyan. Once na nag-confess ka na daw, tigil ka na doon. After mo mag-confess. Nasa sa kanya na yun kung sasagutin niya, kung same kayo ng nararamdaman. Kung same kayo ng nararamdaman, edi go, dun ka na magdagdag ng effort. Pero kung nag-confess ka na, pero kung nag-confess ka na tapos in-ignore ka lang, tigil ka na effort. Ginawa mo na daw lahat. Yun na daw yung final touch? Charis. Hindi yun na daw dapat yung final step mo. Yun yung sabi niya sa akin. Tumatak talaga siya sa isip ko. Pero, ayun, minsan kasi pag sobrang naniniwala ka sa potential. May mga ganun kasing times na sobrang delulo mo. Na kahit na nag-confess ka na ganyan, sige, effort pa rin si tanga. Kasi masyado
Alam mo, may masyado kang naniniwala dun sa may potential ng tao kahit na potential lang naman siya. Tapos marirealize mo na lang siya pag sobrang mess up na ng situation mo. Hindi mo siya marirealize parang dun sa may moment na yun na ay magiging ganito yung ko, parang ako yung mahihirapan. Hindi mo may marirealize. Parang ang mangyayari, super all-in ka pa rin hanggat hindi ka nasasaktan. Usually ba ikaw nagko-confess? May mga times, pero most of the time, hindi eh. Mahilig ako magbigay ng ano nang tawag dito? Mahilig ako magbigay ng hint dun sa may tao. Ngayon, nasa sa kanya na yung kung kakagatin niya yung hint. Tapos siya yung magko-confess. Ngayon, kung hindi niya pa rin mag-gets, sige, ako na yung magko-confess. Ganun yung ginagawa ko. Ewan ko kung kinuwento ko to nung last na live ko. Meron ako naging relationship na nag-confess ako ng una, na-reject. Pero, kinikip pa rin niya akong dun sa may hook niya. Parang, sige, finifeed pa rin niya yung yung pagiging delulu ko, ganyan. And then, nagmi-meet pa rin kami, nagde-date pa rin kami, ganyan. And then, nag-confess ulit ako. Sabi kong gano'n, ayaw mo ba maging tayo, ganyan, ganyan. Sabi kong gano'n. Tapos sabi niya gano'n, okay naman tayo, na parang maganda naman yung situation natin ngayon. Gusto mo ko, gusto kita. Ganun yung sagutan niya. Tapos, umabot yun ng 6 months nagkaroon situationship. Nung umabot ng 6 months, tinanong ko siya ulit. Pero yung time na yun, ready na akong parang i-end lahat. Sabi ko sa kanyang ganun, kung hindi mo ako bibigyan ng relationship, tigil na natin to. Parang ganun. Kasi ang hirap ng parang nagiging anxious ka kasi walang kasigurado. Walang assurance yung relationship nyo. 'Di ba? Ang hirap ng ganun. So yung time na sinabi ko parang sugal siya. Yung time na sinabi ko sa kanya na, magiging tayo or tigil na natin to. Bablock na lang kita. Sabi kong gano'n. Tapos ayun, doon pa lang naging kami. So minsan, may sukli din yung pagiging, alam mo yung pagiging tanga mo na paulit-ulitin mo din minsan. Go mo lang ng go hanggat makuha mo yung gusto mo. In a relationship ka pa rin ba till na? Oo naman. Still, unfortunately. Charot. Joke lang. Ayun nga, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo nandito para maging perfect. Sabi ko sa inyo, i-share ko yung mga vulnerability. What if mag-feelings ka sa kanya pero gusto niya friend lang kayo? Hindi, ayoko. Anong friend? Yan yung sinasabi mo, Gwen, na paano mo malalaman kung pinapaasa ka? Diba? Binibigyan ka lang niya ng enough attention para makip ka niya. Kung ganyan sabihin, friends lang tayo. Ganyan. Ayoko ng friends. Dami akong friends. Ano sa tingin niyo yung nag-i-struggle kayo pa rin pagdating sa relationship? Ano yung mga things? For me, minsan nalilito pa rin ako kung is it love or attachment. Pag na-trigger sa akin yung attachment issues ko. Ayun, parang nagiging illusion siya. Pag na-trigger attachment issues, parang nagiging illusion siya na it's love. Pero hindi mo siya marirealize during that time. Parang ang nangyayari, pag masaktan ka na, ayun, doon mo lang marirealize na ay, attachment lang pala yun. May regrets ka din ba sa relationship? Siyempre marami. Sabi ko nga, minsan, pag sobrang nagiging giver ka, yun yung nagiging regrets ko. Pero kung iisipin mo, diba, bakit ka magre-regret na nag-give ka ng so much? Mas magregret ka kung hindi mo binigay yung kaya mong ibigay, diba? Kasi mapapa-what if ka eh. Katulad yung sinabi ko kanina, diba? Tinodo ko yung pagpapakatanga ko 3 times na, diba? 3 times ko siyang inask. 3 times ako nag-ask ng relationship. Hindi ako natututo. Pero feeling ko natututo naman ako, hindi nga lang siya yung sobrang, alam mo yung sobrang drastic ng change na from this relationship. Tapos napunta ka sa bago mong relationship. May drastic changes. Feeling ko sobrang lang siya, sobrang nang tawag dito, parang sobrang liit ng changes pero malaki yung impact. Umabot ba na nagmamakaawa ka? Noon. Noon. May mga times na ganyan ako. Ano ba? Sabi ko nga sa inyo hindi tayo perfect. Tapos, ayun, feeling ko dahil nga first relationship yung topic natin today.
For me, yung first relationship ko, feeling ko mas makikilala mo yung sarili mo more than yung sa may naka-relationship mo. Mas malalaman mo kung ano yung mga hinahanap mo, ganyan. Nung first relationship ko din, wala din naman ako hinahanap talaga eh. Sabi ko nan, basta gwapo, go na. Pero habang tumatagal, alam mo yun, parang naging na lang, from 1 to 5, pang number 5 na lang yung face. Oo, kasi may factor din yung kilig talaga noon. Pero ngayon, mas may factor yun na trigger yung attachment style. Na-trigger yung pagiging anxious mo. Ayun nga, every time na may relationship ka, dapat talaga mas nakikilala mo yung sarili mo. Para alam mo na din kung ito-tolerate mo pa ba next time or hindi na. Pero mahirap nga kasi sabihin yun na hindi mo na ito-tolerate yun. Kahit na parang if in a relationship ka ngayon, tapos may mga nangyari na, next time, next relationship ko ganyan, hindi na ako ganito. Hindi mo masasabi yan na hindi ka na magiging ganun next na relationship. Kasi hindi mo naman yung marirealize agad eh, na tanga ka eh. Marirealize mo na lang yung pag nagawa mo na. Ewan ko, or baka impulsive lang ako. The anxious era pala. Totoo. Si anxiety na nanalo. Ang naging topic natin for today is yung first relationship. And then, ayun, yung next natin, sabihin natin na yung mga naging katangahan, di ba? Next week. Ayun, kung may suggestions din kayo, go. Kung anong gusto nyong pag-usapan next week, pwede ko namang yun. Kung may suggestions kayo, drop the comment below. Kung anong gusto nyong maging topic. Kahit hindi siya next week, kahit next week, ganyan. Ayun lang, feeling ko, at the end of the day, we just want to be parang chosen properly. Ano skincare? Relationship nga. Bakit naman to skincare? Ayun, see you again next week. Bye-bye guys. Mag-end na ako ng live.